Majoy Baron hindi sumipot sa awarding ceremony. PLDT dismayado sa PVL committee. Kaya pinag-iisipan pa kung sasali pa sila sa PVL next season. Pero ang tanong, kailan kaya maghihilom ang masakit na karanasan ng high-speed hitters? Habang ang Akari ay pinagbantaan ng mga fans at Michelle Cobb, nagsalita na. Sino ba talaga ang may kasalanan? Pero bago pa man ang lahat, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please like and subscribe at pakispike na rin sa bell button para lagi kang updated sa mga valuable ganap. Nagsisimula na ang proseso ng paghilom ng PLDT matapos ang net loss sa PVL Reinforced Conference. Pinag-iisipan pa ng high-speed hitters ang susunod na conference pero mas importante sa kanila ngayon ang maghilom muna ang masakit na dulot ng pagkatalo. Tila nawala na ang kanilang tiwala sa liga, nasaktan at nawalan ng gana. Unti-unti na ring nawawala ang pag-asa nilang makakuha pa ng titulo matapos makaranas ng kontrobersyal na pagtatapos. Ang kanilang laro sa semifinals kung saan sila ay nasa match point na ay nawala dahil sa isang kontrobersyal na Akari net fault na gumawa ng komosyon sa loob ng court dahil sa hindi patas na desisyon. Pagkatapos ay tinanggihan ang kanilang protesta pagkatapos ng laro na umaasang mababawi ang controversial na tawag. Hindi rin natuloy ang kanilang kampanya sa Invitational dahil sa mga injury. At ang pagtatapos ng lahat, isang pagkatalo sa bronze medal game laban sa kapatid na koponan na Signal. Dito pa lang mentally at emotionally damaged na ang PLDT. At kung iisipin natin, makatwiran naman na may mga pagkakataon talaga kung nasa kalagayan tayo ng PLDT kung saan halos wala na silang kagustuhang magpakita. Sa kanilang biyahe, papunta sa Field Sports Arena sa Pasig para sa laban sa bronze, ibinahagi ng veteran captain Kath Arado na ramdam pa rin ng PLDT ang epekto ng lahat ng nangyari sa kanila sa nakaraang mga araw. Yung mindset talaga namin, wag na pumunta. I mean, syempre, sino ba naman matutuwa or syempre kahit naman, hindi lang sa amin, kundi parang sa lahat ng teams na nag-prepare ng maayos, nag-prepare na kahit may iniinda, talagang nilalaban. Tsaka syempre, knowing na talagang pinush kami ng coaches na kung ano yung dapat pa namin i-improve as a team. Hindi siya madali, lalo na sa akin. Sinasabi ko nga na hindi ko tinitignan yung kung ano yung sacrifice ko as a captain or as a player sa team. Pero mas nanaig sa akin kung ano yung pinakita, yung process ng team individually, na ano yung sinabit namin sa team na para mas makaabot kami sa goal namin. So yun nga, parang sabi ko na lang kay coach nung nag-usap kami na ayoko itapon kasi yung pinaghirapan ng team going this conference. Mahirap siya tanggapin. Actually, mahirap nga siya sabihin eh. Hindi, kailangan natin ilaban kasi maging professional tayo, trabaho natin to. Pero pag nandun ka sa sitwasyon, ikaw yung nandun, ikaw yung nanakawan, ikaw yung nangyari gano'n, hindi mo talaga kakayanin emotionally. Pinipilit namin with the help na sa management and sa coaches. Mahirap siya tanggapin, mahirap pumunta. Actually, sabi ko nga sa van napag-usapan namin, hindi, parang kaya naman namin ilaban. Pero pag tapak namin dito sa arena, naramdaman namin yung emotion na, kaya ba namin? Na-question namin yung sarili namin na, kaya ba namin? Kaya pa ba namin? So, siguro yung naging motivation na lang din talaga is yung sacrifices ng bawat isa. Na kahit may iniinda, talagang nilalaban. So, yun na lang yung pinangkakabitan namin. Kahit mahirap, kailangan pa rin namin nilaban para sa isa't isa. Ngunit sa sandaling tumapak sila sa Pasig venue, bumulusok muli pababa ang kanilang roller coaster na emotion. Parang nanumbalik ang pakiramdam nung natalo sila sa semis. Kahit man meron o wala, tiyak na lumalaban at ibinigay naman ng PLDT ang lahat-lahat. Ngunit sa puntong iyon, mas nanaig ang kagustuhang manalo ng HD Spikers. Ang tanong, maghihilom pa ba ang lahat sa panahon?
Hindi man nakaabot sa podium at kahit na sa isang pagkakataon para maabot ang titulo, hindi pa nakatuon ang high-speed hitter sa kanilang susunod na conference. Ang pinakamahalagang prioridad nila sa ngayon ay ang paghilom. At kahit tumagal ito ng mga linggo, buwan o kahit na mas matagal pa bago maging mga peklat at magiging isang simpleng masasamang alaala na lang ito lahat, iniisip na lamang nila na mas mahalaga ang kanilang kaligtasan. Siguro yung sa next conference siguro, hindi pa namin alam kasi kailangan namin i-heal muna kung ano nangyari ngayong conference. Kasi mahirap talaga siya i-take, mentally tsaka emotionally. Mahirap talaga siya lalo na sa athlete na alam namin na pinaghirapan naman, wala kaming kinagrabyado na tao para makuha namin sana yon. So, let's see kung anong mangyayari sa process namin naman sa next conference. Si Majoy Baron naman ang nag-iisang nakakuha ng award sa high-speed hitters at yun ay ang Best Middle Blocker. Pero no show up si Majoy at tila wala ring gustong kumuha ng naturang award. Kahit ang mga nanood ay ramdam ang bigat ng atmosphere ng naturang seremonya. Habang hindi naman maiwasang sumagot ng team captain ng Akari na si Michelle Cobbs sa isang nakakabahalang comment ng isang volleyball fans patungkol sa injury. Kaya di niya maiwasang di makapag-comment. Mukhang binubuli kasi nila ang Akari dahil sa pag-atras nito sa Invitational Conference at mas hiniling pa nito na ma-injury na lahat ng players. Bakit po kailangang umabot sa punto na gusto nyo pong ma-injured ang mga players? Sumusobra na po kayo. Tama na po. Hindi po kami gumagawa ng rules ng volleyball. Manlalaro lang po kaming lahat. Lahat po kami katulad ng ibang PVL teams ay nagpapakahirap at nagsasakripisyo para po makalaro ng maayos dahil hindi lang sa hilig kundi ito po ang trabaho namin. Outside of the court, lahat po kaming players ay magkakaibigan din at nagkakaintindihan. At bilang sports fans at hilig po nating lahat ang volleyball, sana po wag po nating pairalin ang pambabastos at pamemersonal sa mga players at coaches. We do not want to foster a sports community that filled with hatred and hostility. Nakakalungkot po. Samantala, nagbigay naman ng pahayag ang team captain ng PLDT na si Kath Arado patungkol sa naturang pag-bashed sa kupo ng Akari. At ang most bashed na si Ezra Madrigal dahil sa hindi pag-amin nito sa naturang net violation. Actually, pag may nagtatanong sa akin na fans, dapat umamin, ganyan-ganyan. Sabi ko, actually, kung player ka, kaya nga may challenge para i-challenge yung ano. So, walang player na aamin, lalo na pag crucial. I mean, kaya may fair play, pero kasi, kaya din may challenge. So, hindi naman kasalanan ng players, kasi pare-pares kami nagpakahirap para dun sa goal namin na manalo So, hindi din kasalanan ng, management ng Akari or mga coaches na ganun yung nangyari. Sana talaga sa mga fans na wag na nilang palakihin na umabot na ganun mangyari sa mga players kasi hindi madali yung ginagawa naming sacrifice every day na mag-training, malayo sa pamilya. So, sana tumigil na yung sa Akari kasi hindi naman din nila deserve yung ganung treatment sa kanila. At yan na ang lahat para sa ating update ngayon. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita mula sa mundo ng Philippine Volleyball. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-spike ang notification bell para hindi ma-miss ang mga susunod na video. Hanggang sa muli, patuloy na mag-spike at mag-dig sa ating channel.